Kain po muna kayo. Sino po? Kain po muna kayo. Ay, nakakaya naman po. Ito po nito oh. Yung mais. Yung mais na ano. Hiniwa ko yan. Ginulay. Ako niluto. Ikaw nagluto nito na yun? Sarap na yun. Oo, dito sa probinsya, ganyan. Alright mga kawanabis, welcome back to our YouTube channel. May booking na tayo. And ang talagang tinatarget ko ngayon is mga long distance kasi malaki yung fare. At the same time, sinasagot naman ni customer yung toll gate na pinambabayad natin. And also, one of the reason ba't gusto ko ng long distance kasi syempre pag expressway, mas masarap mag-drive, tapos sound trip. So ngayon, nakakuha tayo ng booking. Ngayon, may in-accept ako mga kawanabis. Pero na-overlook ko siya, hindi ko akalain na ang pick-up location pala is Rizal. Basta medyo malaking pick-up natin mga kawanabis, 28 minutes away, no? 13 kilometers. Pero okay lang since wala namang masyadong traffic ngayon. At saka, itong araw na to, hindi siya gaanong kainit. Not in a usual na sobrang init ng panahon. So, i-deliver natin to mga kawanabis. Rizal going to San Fernando, Pampanga. Alright, pick upin na muna natin. Let's go! Alright mga kawanabis, nagpagas muna tayo. Tapos may pumasok na booking sa atin. Diba papunta tayo sa San Fernando, which is norte din. Tapos, tumanggap tayo ng papuntang Gapan, Nueva Ecija. Pero tatawagan muna natin kung ano yung ipapadala niya mga kawanabis. Hello po? Ano po yun, sir? Opo. Kay Ma'am Honey? Yes po. Opo. Ma'am, kayo po yung sa drop-off po sa papuntang Nueva Ecija? Opo. Opo ma'am, tanong ko lang po. Aware po sila ma'am na shoulder nyo po yung toll gate po? Magkano po? Hindi ko lang po sure ma'am kung magkano aabutin ma'am eh. Sige po, sige. Sige po. Sige po, puntahan ko na po ma'am no? Okay po, sige. Salamat po. Alright mga kawanabis, meron na tayong papuntang San Fernando at Nueva Ecija. Gala to mga kawanabis, let's go! Dito na tayo mga kawanabis. Yung papuntang Nueva Ecija boss no? Apa. Dato sir? Ilang kilogram to? May gumagana lang. Ito, wala pa isang daan to eh. 2120. Yung maliliit na lang muna siguro sir. Malit na lang. Maliit na lang muna dyan sa loob. Mukhang hindi kakayanin ng double booking to. Masasara kaya? Hindi ka lang. Sige sir. Yan, kaya na. Kaya? Sige. Sige lang. Ay. Tapos dito yung iba sir. Naku po, hindi talaga kaya double booking. Sige nga sir. Ilang box pa sir? Isa na lang eh. Isa na lang? Pwede na lang dito siguro yan. Oo, sige sige. Para may space pa dito. Okay. Layo pa naman itong Nueva Ecija. Ha? Ilang oras biyahe? Hindi ko, mga ano siguro sir? 4? Mga ganun, 3-4. Pag tuloy-tuloy? Uy, mahirap ipasok. Mausog ba konti yan, sir? Ito. Natakupuan lang. O yan. Para magkasya. Diyan. O sige. Pasok ko lang. Ano ba? Hindi pa? Lalabas muna ako. Sige. Kaso yun. Hindi ka lang. Ay, hindi. Kaya naman na, sir. Kaya na, kaya? Oo. Yun. Hindi mo tumamasa na. Okay. Masagkas nila lang ulit pag Okay. yun. Pipicture na lang, sir. Sige po. Kahit yan. Tawagan ko yung isa. Ano pa? Okay na po. Thank you po. Hello po. Hello po, Ma'am Pauline. Yes po. Opo, Ma'am Lalamove po. Tanong ko lang po, Ma'am. Ako yung magdadala sana sa San Fernando. Ano po yung ipapadala, Ma'am? Mga bail po, mga damit. Mga damit po. Opo. Gano'n siya kalaki, Ma'am? Yung mga ukay kuya, alam niyo po ba yun? Nagatid na po ba kayo? Mga 45 kilos. 45 kilos. Nasa sako po ba siya, Ma'am? Opo, nakaayos sila kuya. Ma'am, pwede pa double check kung ilang sako po. Ganito kasi ma'am, meron kasi akong kasabay din papuntang norte. Kaya lang ma'am, medyo marami din kasi yung package nila. Tapos, kung nakasako po siya ma'am, magkakasa siya ma'am at least mga 2 sako.
Ano bang sakyan mo, kuya? Sedan ba? Or... Sedan po, sedan. Kasi puno na yun sa trunk ko, sa likod. Tsaka... Yung sa passenger, ay sa likod nyo, kuya? Yung sa likod sa passenger, ma'am, na-occupied na yung isang side. Tatlo kasi yun eh. Pwede naman siyang ipagpatong if ever. Tatlong bulto siya, kuya. Malalaki po ba, ma'am? Oo, medyo malaki. Makakapag-send ba ako sa sa FB? Ay, sa Lalamove? Yes, ma'am, opo. Pwede pa send, ma'am. Check ko po. Sige, sige. Thank you, Sige, ma'am. Salamat Thank po. you. Opo. Shit, ang dami nito mga kawanabis. Napasubo ang lolo nyo. Mga kawanabis, sinend yung picture. Tatlong malalaki. Lalaki, oh. Puntahan ko mga kawanabis. Tingnan natin kaya natin gawa ng paraan. Alright mga kawanabis, puntahan natin yun. Tingnan natin kung kaya natin pagkasya-kasyahin lahat. Let's go! Bro, ayan, dito muna sa baba. Sa Libay siya pa ba ito? Hindi, San Fernando. Sa baba muna yan, sa baba. San Fernando Libay siya. Yan. Doon, kasya. Okay ba, ma'am? Dami po niya, no? Pati sa likod ko. Po, sige, kuya. Ay, pataway ka, hindi ko pa nga na-picturean. Ano? Sige, kuya. Yan. Ano yan? Yun, oh. Oh my goodness. My goodness. Ay. Nako po. Teka lang. Sa unahan to. Oo. Dipat mo, tol. Ito. Sa unahan natin ilalagay. Yan. Alright, mga kawanabis. Kotse check. Ito yung sa likuran natin. Punong-puno ng box. Ayan, oh. Dami, oh. Tapos dito may box pa rito. Tapos ito yung mga ukay-ukay natin. Ang daming laman. And then dito sa passenger may isa pang sako. Alright mga kawanabis, item pickup. Nakita nyo naman punong-puno yung kotse natin. Mukha ng bodega. Dalawa yung i-deliver natin. Isang San Fernando, Pampanga and isang Gapan, Nueva Ecija. Siyempre, unahin natin yung San Fernando dahil yun yung mas mauuna. So, ang travel time natin papunta doon is 2 hours with 4 minutes with 91 kilometers. No, ang bayad sa atin doon is 1,090 pesos. Tapos, sagot pa ni customer yung toll gate. And then, yung papuntang Nueva Ecija naman, from here, siguro abutin din yun ng mga 3 oras mahigit. Ang bayad naman sa atin doon is 1,590. And then sagot din niya yung toll gate natin. So parang anong nangyari, meron na tayong toll gate papunta at meron din tayong toll gate pa uwi. Siya nga pala mga kawanabis, maraming salamat sa lahat ng mga nanood nung last video natin, yung road to 100,000 YouTube subscribers. So as of now, working na yung silver play button natin. Na-request na natin siya sa Google and parating na siya in 1 to 2 weeks. Doon sa video na yon, nagbabasa-basa ako ng mga comment mga kawanabis. Sa mga nagko-congratulate, actually meron ako isang nabasa doon, ang sabi niya, "Congrats kawanabis, deserve mo yan kasi ba naman napakasipag mo." Eto mga kawanabis si Julio Fabian po, hindi po ako likas na masipag mga kawanabis na inaakala ng iba. Hindi po ako yung taong talagang masipag. Tamad po ako. Sa totoo lang po, tamad po akong tao. Alam na asawa ko yan, sa gawain bahay pa lang eh. Kaya lang mga kawanabis, sa estado ng buhay namin, nangungupahan kami ni Mrs. May binabayaran kami sa sasakyan. Nag-aaral yung dalawa kong anak sa private. Anya pa yung tumutulong kami sa mga magulang namin ni Mrs. Wala, kahit gusto ko magtulog maghapon, manood ng TV, mag-Netflix. Sa hirap ng buhay ngayon mga kawanabis, sa totoo lang, lahat tayo walang karapatang maging tamad. Not unless kung pinanganak ka with a silver spoon. Yun yung tinatatak ko sa utak ko mga kawanabis, Julio Fabian. Tumayo ka dyan, maligo ka at magbihis at gumawa ka ng paraan paano ka magkakapera ngayong araw. Kasi sa isang linggo o sa susunod na buwan, marami ka na naman bayarin. Ayun mga kawanabis, hindi po ako likas na masipag. Nagiging masipag po tayo dahil yun po yung tinuturo sa atin ng kapalaran natin. So ito yung isa sa mga paborito natin part kapag nagdo-long ride tayo or long drive. Food trip syempre. Medyo malayo pa tayo.
50 minutes away pa. 50 kilometers mga kawanabis. Sarap pagbiyahe ng Lalamove. Para ka lang namamasyal mga kawanabis. Nakakapagod, syempre. Gubuhat ka, makaka-stress yung traffic. Pero at the end of the day mga kawanabis, pagod lang yan eh. Stress lang yan eh. Nawawala yan eh. Papahinga mo lang yan. Nabukasan, okay ka na ulit. Mahalaga, kumikita ka. Yan, dito tayo sa may NLEX. Kilometer 23. Ayun. Sarap magbiyahe. Hi, kuya. Ma'am, nandito na po ako. Sige po. Alin po yung bahay niyo rito, ma'am? May ano siya, May- black na gate. Black na gate? Bigat ah. Hindi mo ata makuha. Opo, bigat po eh. Unahin ko po. Ito muna sir. Ito po. Dami mo atang kinuha ko ya. Sabay-sabay. Opo. Parang hindi po sayang kasi wala na po ako pa uwi eh. Para isang biyahe na lang, no? Opo. Ito po, 240 po. Thank you po. Alright, so mga kawanabis, item drop off. Puti na-check ako ng footage natin mga kawanabis. Simula nung nag-record ako kanina doon sa kung saan tayo kumain, walang audio yung mga video. Ay! Nakakainis. So eto, inabot na tayo ng gabi mga kawanabis. Ganda oh. Laki ng bundok oh. Oh, ganda oh. Eh. Ewan ko kung anong bundok yan mga kawanabis. So papunta tayo ngayon ng Gapan Nueva Ecija para i-drop itong mga naglalaki ang boxes na to. So hindi ko pa alam kung ano mangyari sa atin, kung may booking ba doon mga kawanabis, o baka olats tayo pa uwi. So ang travel time natin simula dun sa San Fernando kanina, ulitin ko kasi walang audio yung mga video kanina, 1.5 hour. Pero dahil nakalayo-layo na tayo, meron pa tayong 45 minutes. Okay, since malayo pa tayo mga kawanabis, usapang scam tayo. Scam, hindi na nawala-wala yan. Papaano kasi meron tayong mga kababayan na mahilig sa easy money, yun lang alam nilang gawin, ang manloko ng kapwa nila. Okay, may na-scam na naman sa Lalamove. May nag-PM sa akin, sabi sa akin, "Idol, tulungan mo naman yung regular customer ko. Naloko siya, worth 30,000 pesos of gold. Alahas mga kawanabis." So ano ba yung nangyari? Binook nila, dumating si rider. Goods naman, pinicturean nila yung rider kahit na nakabalaklaba. Hiningan nila ng ID, pinicturean. Pag alis ni rider, hindi na deliver yung ginto o yung alahas. So chinek nila yung ID na pinicturean nila. They found out na yung tao na nandun sa delivery app, dun sa account ng delivery app, magkaiba dun sa ID na ibinigay sa kanila nung scammer or yung rider. Bakit? Ano ba yung possible na nangyari? Yung totoong may-ari ng Lalamove rider na yon, ibinenta niya sa ibang tao. Yan ang mahirap sa mga Lalamove partners na pag ayaw ng bumiyahe, ibibenta na nila yung Lalamove account nila. No, papagamit nila sa iba. No, akala nila okay lang yun, hindi po ganun yun. Anything na mangyari sa Lalamove account nyo, gamitin man to sa kasamaan, liable kayo doon kasi account nyo yun. Kayo yung magsushoulder. Kung gamitin man sa kalokohan yung ibinenta nyong Lalamove account, pananagutan nyo yun mga kawanabis. Hindi naman legal yung pagbebenta ng Lalamove account eh. Diba? Hindi nyo ba naisip yun? Once na gamitin to sa kasamaan, yari kayo dyan. Ngayon, tumawag ako sa office ng Lalamove since may kakilala tayo. Shoutout Ma'am Joanna. Sabi ko, eto nga, kinuwento ko sa kanya nangyari. Ay besh, andito sa opisina ngayon yung totoong may-ari, pinapa-deactivate niya yung kanyang account sa Lalamove. Sabi ko, oh, tapos anong mangyayari na? Ang pagkakasabi sa akin, possible na yung totoong may-ari ng Lalamove account, siya ay magbabayad ng alahas doon sa in-scam, which is 30,000 pesos. Imagine that mga kawanabis, benenta mo yung account mo, I'm sure sa murang halaga, tapos ngayon dahil ginamit sa kalokohan, liable ka tuloy ngayon, magbabayad ka ng 30,000. Alam nyo,
sa mga nagbabalak dyan na mga Lalamove partners ipagamit o ibenta yung kanilang account sa Lalamove, mag-isip-isip kayo kasi isa yan sa inaantay na pagkakataon ng mga scammer na bumili ng account ng ibang Lalamove rider or driver. Kasi pag ginamit nila yon sa hindi magandang paraan, kayo yung habulin, hindi sila. Kaya please lang wag yung ibenta yung mga account nyo. Kung ayaw nyo na magbiyahe kay Lalamove, pa-deactivate nyo na lang, no, para makuha nyo rin yung inyong cash ban, no. At sa mga customers naman, ito lang maipapayo ko sa inyo, tips para hindi kayo ma-scam sa pagbubook kay Lalamove. Pagdating ng rider nyo, i-check nyo dun sa app yung kanyang profile. Tingnan nyo kung kamukha niya yung nandun sa picture, okay? Tapos hingan nyo rin yung rider ng ID kung parehas nung pangalan at saka yung pangalan na andun sa Lalamove account. Tapos yung mukha nung rider, yung picture niya sa lisensya, at saka yung picture niya sa Lalamove account, tingnan nyo kung parehas. So ayun lang, malapit na tayo. Ilang minuto na lang, 30 minutes na lang. Alright, let's go! Nag-stop over tayo saglit mga kawanabis. Kailangan ko mag-CR. Samanan siyang mga kawanabis. Hello po, good evening po. Kumain ka muna. Yan na po. Kain po muna kayo. Ay, nakakaya naman po. Ito po. Ito po nito. Yung mais, Yung mais na ano, hiniwa ko yan. ginulay. Tapos niluto. Ikaw nagluto nito na eh. Sarap na eh. Oo, dito sa probinsya, ganyan. Tapos may ano, ano po to? Ano? Yung ampalaya. Ampalaya. Masustansya pala to, Nay. Sarap to. Lalo ka po po, biga. Opo, salamat po. Ay, salamat po. Kanya po yung menu. May menudo po. Oh. Minudo yun. Ano? Huwag niyo na po akong bayaran. Charot lang po. Dito naman ka, basta dumating ka, may pagkain. Okay lang. Bala ko po sana. Pagkatapos ko rito, kakain na po ako sa labas. Abay, hindi kahit ano na unang dito, kakain ka. Mga kawanabis, tapos na tayo kumain. Ang dami natin nakain. Syempre, salamat sa customer natin, si Ma'am Honey and yung kanyang partner and si Nanay. Eto, supportahan natin yung kanilang business, bagong business nila, kung saan meron sila dito mga kitchenwares. Follow nyo sila sa kanilang Facebook page, yung A-Breeze Kitchenware. Ma'am, thank you ma'am. And next time po sana ako ulit yung mabook nyo. Nay, bless Nay. Nay, thank you po ah. Thank you po sa food ah.